Hello everyone, good morning. Another day, another story, another documentary. Okay, so as promised, I'm gonna be recording daily for documentary of my ilang days before ako mag-turn 41. So, yeah. And wait. Okay, maybe you sit down in the middle ha. Okay. And our topic for today is about the importance of having your own income. Yeah, bilang babae ha. Yeah, sa mga lalaki dyan, kailangan talaga may income kayo. Ano pat naging lalaki kayo, 'di ba? Tapos magiging pala kayo. So, this is for the kababaihan. No? The importance of having your own income. So, hindi yan masyadong tinatakil ng iba. Pero sa akin kasi, since I started earning from the very young age. So, nakita ko yung importance ng pagkaroon ng sarili talagang pera. No? Kasi, ganito siya. Along the way, kapag nagkakapamilya tayo, no? Nagkaasawa, nagkaanak, dumadating talaga sa point na yung priority natin napupunta na lahat dun sa family natin, sa pamilyang binuo natin, sa mga bata, yung para sa sayo, sa woman, kasi bago ka pa naman naging nanay, bago ka pa naman naging asawa, is naging babae ka muna. No? Naging babae ka na may sarili at mga personal na pangangailangan, mga sariling gusto sa buhay. So, same goes as sa akin. So, this is part of my realization and of course, encouragement na din to myself. Oh, hindi ko kailangan ng encouragement ng ibang tao. Ako na mag-encourage sa sarili ko, be. Kasi syempre, kaya naman, 'di ba? Abalahin ko pa yung ibang tao para i-encourage ako. No, ako na lang, kaya ko na 'to. Anyway, so ganun nga. The reason why it's important no, magkaroon ka ng sariling income. Kasi dumarating sa point. So ako kasi I'm 40, yung pinakapanganay kong anak will turn 23 this year. So imagine ang haba ng panahon na binuhos ko for the family. More than 20 years na. And before pa ako nagkaanak, I already earned to become the breadwinner of my inborn family. So nagtrabaho na ako to help my mother raise my siblings, yung mga kapatid ko, kasi syempre hindi naman kami pinanganak na mayaman, no? Wala naman kaming tatay na na mga apelyedong mayaman, wala namang ganon. So apelyido criminal siguro baka meron pa. But joke lang yan ha, hindi kayo seryoso kayo masyado sa buhay nyo, kaya kayo tumatanda eh. But so mahaba-haba na yung time na I served well sa family. I work hard for the family. And even though kumikita ako, nagiging less priority ko talaga yung self ko. So, lately, I checked my closet. Tingin ko sa closet ko, my goodness, my gulay. Yung mga damit ko, yung pa yung mga damit ko noong panahon pa ng, ewan ko anong panahon yun. And to check even my panty ha. Ang tagal na nun, be. Alam mo yun, parang naging less priority ko talaga yung self ko. So, hindi ako nakakabili ng sa akin. Always, well, hindi naman maididi na yun kasi pag may pera, may pumapasok na pera, lagi kong inuuna yung mga bayarin, yung mga kailangan. I remembered yung anak ko when she had her parang nakaluwag-luwag sa Japan last year. Nagpadala siya sa akin ng pera. Konti lang naman. Pero I know from para sa kanya malaki 'yon na masaya siya nung binibigay niya 'yon. At ang sinabi niya talaga sa akin is, ibili mo 'yan ng gusto mo. Huwag mong ibayad sa utang. Bakit niya sinabi yon? It's because alam niya na kapag ka ako'y may pera,
uunahin ko talaga lahat ng mga bayarin kasi yun yung peace ko eh. Kumbaga, I found peace kapag ka nababayaran ko yung mga listahan ko. And yeah, at as I age, may mga listahan pa ring mahaba-haba, yung mga tira-tira nung pandemic, but I'm happy na yung mga friends ko na nalistahan ko is naiintindihan naman that I am still recovering from my financial losses, ganon. But I believe malapit ko na silang matapos bayaran. 'Di ba? Ganon. First goal 'yon lagi, no. So every day meron ako mga iba't ibang responsibilities, but this time I realized I have to separate something for myself. Yung mga kasi hindi naman ako maluho eh. Siguro sa isang buwan or ganyan, yung pinaka-luxury lang sa akin na pag yun nagawa ko is happy na ako, I can continuously do everything with a smile is yung makapagpakulay ng buhok. Yan. Ang tagal ko na nagpapakulay ng buhok. I think I started when I was 18, parang ganyan, 18. So, kailangan ko i-maintain yung buhok ko na ganito yung kulay niya or mas maliwanag siya. Kasi if naka-dark siya, masyado akong matapang. Yung aura ko is masyadong So, sabi kasi sa akin ng Japanese friend ko, wag na wag akong mag-black ng hair. Kasi mami-misinterpret ako lagi ng kaharap ko. Kasi masyadong matapang yung mukha ko. So, sinunod ko naman and good kasi mukha naman ako mabait kapag may kulay. Minsan mukhang mabait, minsan mukhang malandi. Yan. And so yun nga, and aside from that is yung magpakuko. So ngayon kita nyo naman yung kuko ko, na, pangit na. So kasi minsan nagdi-DIY na lang ako na lang. Nanghihinayang din ako eh. Sayang, pang grocery na, pang isang yung pang beauty, pang isang linggo ng ulam sa bahay. Kasi ako ako sa budgeting pagdating sa lahat, no? Lahat naka-budget kasi hindi kaya madali na meron kang maraming obligations. Tapos sa business naman kasi hindi naman everyday winning eh. May mga days na losing. May mga days na walang clients, especially ngayon hindi ganun kalakas ang clients. From February, March, April, ganyan, hindi pa ganun kalakas yun. So, merong ganun. Advance ako lagi mag-isip, kaya siguro nai-stress sa akin yung partner ko kasi masyado daw akong advance mag-isip. But for me, it's good. Why? Kasi sa akin is gusto ko na-solve yung problema is napaparating. Naka-plan A, plan B, plan C na ako to solve it. Kasi ayokong makadagdag sa sama ng loob o isipin ng ibang tao ba, plus especially kung mga obligations, monthly obligations namin yan or weekly obligations namin yan. Talaga ako sa ganyan kasi yun yung ayoko lang yan. So yeah, balik tayo sa importance of having your own money, having your own additional source of income. Kasi as your kids grow old, no, mararamdaman mo, huwag mong intayin na maubos ka. Huwag mo talaga hintayin na maubos ka. Yung mga anak natin, lalaki yan sila, magkakaroon sila ng sariling buhay, they will discover their place on earth, no? And they are not ours to keep talaga. Yung mga anak natin, hindi talaga yan sila sa atin. They will build their own family. Our only task as parents, hindi ko alam sa inyo kung anong tingin nyo sa mga anak nyo, but for me is yung mga anak ko, ang trabaho ko sa buhay talaga nila is i-prepare sila sa totoong buhay. I don't entertain much of the drama kasi ang dami ko ng drama sa buhay. I don't entertain much of that, the hatred, the trauma. I also have my own traumas in life and I deal with it. I do my best to find healing anywhere elsewhere or whatever. Basta kasi hindi naman ako, I'm not that powerful to be everything for my children, or yung kaya ko lang gawin, yun yung best ko, yung maging provider nila, yung maging nanay na nagdidisiplina sa kanila. I may be strict, very strict. Sabi nga nung anak ko dito, yung bunso ko, I'm
I love her daw, but I yell at her, I'm angry at her. So sometimes she thinks I doesn't love her, but no, it's not. It's discipline. Because what? Outside world and the real life, nako, hindi lang ano ang mag-yell sa'yo. Like, ang dami pa. Hindi, the world is not that, is not that, comforting to everyone, no? So wala alam natin 'yan, hindi talaga challenging ang buhay outside our house. Kaya ako may yung pinaka-task ko talaga, mahirapan yung mga anak ko sa pamamaraan ko. I am preparing them for the world. Kaya ako, I am confident na yung panganay ko, she will know how to choose life. She is better than me in making decisions, kasi sabay kaming lumaki. Sabay niyang nakita niya yung mga pagkakamali ko, nakita niya yung mga ayaw niya pagka siya ang lumaki na, siya nagkaroon ng right to decide for herself. So I believe napalaki ko siya ng maayos. And this my son, my second son is the same. Imagine right now, hindi ko naman siya pinipilit magtrabaho. Akala ko nga tumitigil na kasi kapagod kaya ang trabaho sa car wash, no? But everyday uuwi siyang masaya. Everyday uuwi siyang may magandang kwento. May pagod yan nandun, but I found it inspiring, kasi parang wow, ako nung bata ako, napilitan akong magtrabaho kasi wala kaming tatay. Napilitan akong maghanap buhay kasi walang tutulong sa nanay ko to feed my siblings for the mga para sa bahay. So noong panahon ko, ayaw ko mang magtrabaho, napilitan ako kasi hindi ko mang kakayanin na mamatay kami sa gutom. At alam ko paano maghanap buhay, na train ako nung bata ako. So I was, hindi naman siguro, hindi ko alam kung inobliga ako hindi ko masyadong maalala yung mga pero parang inobliga ko yung sarili ko. I have this feeling of guilt na pag hindi ako nakatulong sa nanay ko, sa pamilya ko, I'm useless. So kaya ako nagtrabaho ng maaga, naghanap buhay ng maaga. And it's good for me kasi ang aga kong natuto sa maraming bagay. But this time, yung anak ko, hindi ko siya pinilit. Pero he has his own mindset na nahihiya na siyang manghingi ng pera sa akin. Ganon. Kasi naman, ako vocal ako sa kanila, sinasabi ko, at the age of 18, as much as possible, kailangan nyo nang umalis sa bahay, kailangan nyo matuto to live on your own, because it is very important na ma-discover nyo at makilala nyo yung mga sarili nyo. Kasi kaya ako maaga naging independent, kasi nakilala ko kaagad yung sarili ko. Nagkaroon ako ng time to live away from my family. So nagkaroon ako ng chance talaga na i-understand yung self ko. Kasi nga 'di ba, may gulay, no? Magkano bang kilo ng gulay niya? May gulay. Ibang tao nahirapan kang intindihin kasi nga sarili mo hindi mo maintindihan. Yun, girl, yun, mamang. So, bakit ko ito kinikwento? It's because, wala lang. Feel ko lang. Para someday, somehow. Yun na nga yun. And, as my kids grow older, and as my kids aalis sa puder ko, anong mangyayari sa akin kung wala akong life? Anong mangyayari sa akin kung napabayaan ko yung self ko, di ba? So, I should have my own income. Bakit? Siyempre, kailangan natin yan di ba? So, sa sobrang grabe yung pagmamahal na binigay mo sa kids mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, sa work mo, sa ibang tao, I think we all deserve to love ourselves also. Kasi how can you fully love someone else if ikaw ubos ka? So wag mong hayaan maubos ka. You have to recharge. And while doing it talaga, importante din na pag-aralan mo how to earn or how to have your own money. No, kung ngayon bata-bata ka pa, nagsisimula ka pa lang, guys, mami, wag mo talaga ubusin sarili mo, promise, no? Ang ending mo niyan, kasi hindi naiintindihan ng karamihan ang depression, hindi nila naiintindihan ang stress, ang anxiety, ang panic attacks, hindi nila naiintindihan yan. They will only think na kapag dumadaan ka sa ganyan is nag-iinarte ka, nagdadrama ka, nag-OOA ka, nagpapapansin ka. Well, somehow it's true, but the truth is gutom yung emotional mo na kailangan mo ng attention talaga, honestly. So it is very important
na magkaroon ka ng sarili mong pera. Kasi iba ang nagagawa ng comfort kapag meron kang pang budget sa sarili mo. Tapos, itong sasakyan na ito na nagparking dito, hindi ko alam kung anong plano niya sa buhay at bakit ganito ang pagka-parking niya. But, yeah, mahirapan talaga siya kasi hindi siya nag-diagonal. Anyways, so yun na nga. Andito na ako sa sa studio, and as I continue, kasi kailangan nating magpatuloy bago tayo bumaba. 'Di ba? As I continue, hi baby. Importante talaga na meron kang sariling source of income. And husband or lalaki, huwag mong obligahin yung babae. Huwag mong obligahin yung babae na mag-produce ng income for you. Who you're chismising? Do not chismis, ha? So do not wag mong obligahin, lalaki, wag mong obligahin yung babae to provide, no? Kasi ano yan eh, kumbaga, ang swerte mo na kung tutulong siya to balance, no? Yung makapag-produce din siya ng money or ng something for kasi obligasyon ng lalaki talaga ang ang financial pagdating sa your mom was single before. Did you know that? No. Why? Your mom was single before. Single. You're single now, right? No. You have a boyfriend? No. Your teeth is yellow. Alright. So, importante po yun. And as ikaw din, babae, kung natingin mo naman yung husband mo is hirap na and hindi and sa tingin mo is kailangan niya ng help, then may paraan ka to help, then do so. Kasi importante sa mag-asawa yung nagtutulungan. And of course, husband lalaki, huwag niyong pagbawalan yung mga asawa ninyong magpaganda. Ang ganda nga niyan, budgetan niyo pa eh. Bakit? Kapag pumangit yung asawa ninyo, reflection niya yan. Ibig sabihin nun, hindi ka mabuting asawa. Kasi ang pangit-pangit hindi ka mabuting husband kasi ang pangit-pangit ng asawa mo. Dati nung nilaligawan mo yan, masarap yan, maganda yan. Tapos nung nasa puder mo na, may gulay, parang ako, tingnan mo yung buhok ko, magulo. Hindi pa ako nakapagsuklay, but yeah. So, ganun yun. The importance of having your own money as a woman is for your self-fulfillment. Na meron kang kayang gawin, that you can, kumbaga, tulong mo na rin yun sa asawa mo. Na hindi ka na mahingi sa kanya ng pang-manicure mo, ng pang-pedicure mo, ng pang-kilay mo, ng pang-buhok mo. And you can have extra for your kids also. So, importante talaga yun. But, by stages yan ha. We understand there are stages in life as a mother. May mga panahon na hindi natin kayang gawin yung mga bagay para kumita. It's because, syempre, kung situational base. But if kaya mo, do it. No? Do it. And, yeah. What will you say to me then? I go up the Is your mama Saba? Do you love your mama? Yeah. But why your teeth is yellow? You did not brush your teeth? I wash my teeth Clean that, uy. We'll go to the dentist after. I will go to the dentist. I don't like your teeth. O, diba? Gastos pa naman, yung mga ganyang bagay. Kasama yan sa mga ina-anticipate natin. Alright, so, yun lamang for today. Thank you so much. And of course, someday my kids will watch this video, and of course me too. Baka mapanood ko siya ulit in the future, and I am happy to see myself finding clarity again. Char! O, diba? So, thank you so much for watching. Bye-bye. Bye! Bye.